You're impossible! Erica shouted to her and walked out the door. Dale just nodded at me and followed Erica. I took a deep breath and inhaled, exhaled to calm myself. I know Danica got my message and now she already have an idea what's really going on. Siya na bahala magpaliwanag sa iba. Malakas ang kutob ko. Lance planted some hidden camera here in my office. I need to make him believe that I'm not doing anything to ruin his plans. Isang maling galaw ko lang, buhay ni Charles ang nakataya. And I won't allow that thing happen again. If I have to hurt him emotionally for his safety, then so be it. I promised myself to protect him until my last breath and willing to kill and die for him. I quickly finish all my paperworks and immediately get out of my office. Nagtungo ako sa hotel namin at tumuloy sa private suites ko sa rooftop. I took a bath and get ready myself. Hinubad ko lahat ng suot kong alahas, maging ang phone ko ay iniwan ko. Nagbihis ako ng maluwag na denim tattered black pants and plain black t-shirt. Nagsuot din ako ng wig short hair, black cap, face mask and rubber shoes before I entered my secret room connected to the private elevator and go down to the basement. Para akong batang jolog sa suot ko, but I don't mind. I need to be wiser and disguise myself because I'm pretty sure Lance man watching my moves. I smirked and ride on my big bike motor and immediately get out of the building. I only took cash so that no one will detect where am I if I use my credit card. Pumasok ako sa isang wet market at bumili ng new phone. I immediately called my friend from France and asked him a favor. Ilang oras lang ay dumating din ang 3 babaeng foreigner at isang binatang Pilipino sumalubong sa akin sa airport na siyang pinadala nito. Dinala ko sila sa kalapit na cathedral para maipaliwanag ang plano. Matapos namin magplano o maplano ang lahat, may tinawagan ng mga itong tao. Mayapay may black van na dumating at 2 katao ang bumaba doon. I was shocked and amazed after I hear their voice sounds exactly like mine and Charles. Even their height and body figure looks exactly like us. Isa na lang ang kulang para ma-perfect ang lahat, ang mukha nila. Kaagad na kami nagtungo sa isang underground safe house ko para sa procedure. Ilang oras din ang inilagay nilang 6 sa loob ng surgery room para sa gagawing pagkopya ng mukha namin ni Charles. Kabado ako sa maaaring kalabasan ng plano. Wala na akong choice. Kailangan ko makipaglaro dito para malaman kung sino ang mga kasabwat nito. Matapos mag-success ng operation ay umalis na ako ng safe house at babalikan na lang sila sa susunod na araw para sa switching identity na magaganap. Kailangan ko nang bumalik ng hotel para hindi ako paghinalaan. Kaya ng dati, sa secret room ako dumiretso. So no one noticed me. Pagdating ko ng suites ko, agad na ako naligo at nagbihis. Sakto naman tumatawag ang ipokritong si Lance. What time is it now? Bakit ngayon mo lang sinagot ang tawag ko, ha? Bulyaw nito sa kabilang linya na ikinangisi ko habang tumutungga ng wine sa bote. I already did what you want. Ano pa bang ipinuputok mo? Pwede ba? Nagpapahinga ko, huwag kang storbo. Iritado ang saad ko. Sorry, hindi mo kasi sinasagot ang tawag ko eh. Malumanay nitong saad. Napahinga ko ng malalim na muling tumunga para kalmahin ang sarili. Mahirap na magkamali ako at mabulilyaso ang plano. Sige na, pagkita na lang tayo bukas. I immediately hung up the phone before he protested. Maghintay ka lang, Lance. Ipatitikim ko sa iyo kung paano makipaglaro ang isang Kate Del Mundo. Tingnan natin kung hindi ka mabaliw katulad ng ina mo. Kinabukasan ay maaga kong pumasok na opisina. Ang dami ko nang pipirmahan na malapit na ang deadline. Pagbukas ng elevator ay bumungad sa akin ng secretary ko. Good morning, ma'am. Nasa loob po si Mr. Monterde. Pagbibigay alam nito. Ngumiti akong tinanguan lang ito. Napayo ko ito at muling bumalik ng cubicle nito. My heart beats fast at what I heard. Kakaibang excitement ang naramdaman ko na nandirito na ito ngayon. Isang araw ko lang itong hindi nakita pero miss na miss ko na ito na tila taon ang lumipas. Nabura ang matamis kong ngiti nang si Lance ang bumungad sa akin na prenteng nakaupo sa couch habang nagkakape.
Napapamura na lamang akong ito ang nandirito at hindi si Charles na siyang in-expect ko. Tumayo ito't sinalubong ako na may malapad na ngiti sa labi. Seryoso lang naman akong walang kaemo-emosyon na tinignan ito. Ako mga halik sana ito sa mga labi ko kaya iniiwas ko mukha kaya sa pisngi ko dumampi ang mga labi nito. Hindi ko kaya. Nakakasuka. You look disappointed, babe. Bakit? Ibang monter, di bang inaasahan mo? Saan nito sa tanong na nagtatampo? Napapaismid na lamang ako na lumingkis ito sa bewang ko. Pasimple ko itong binaklas at nagtungo ng akong swivel chair at binuksan ang laptop ko at nagkunwaring bisibisihan ang tao para makaiwas dito. You may leave now. Marami akong trabaho. Patamad ko sagot dahil nakaupo na rin itong tila walang planong lubayan at kulitin na naman ako. Nakakawalang gana magtrabaho na nandirito ito. Sinong gaganahan ko itong Poncio Pilato na ito ang kasama? Nagtungo ito sa likod ko at marahang hinilot ang balikat ko. Or should I say, hinihimas. Such a pervert asshole. Tumatayo ang balahibo ko sa presensya nito. May dala akong foods. Breakfast muna tayo, babe. Malambing na saan nito. Napaikot na lamang ako ng mga mata sabay ismid ng hangin. I'm done. If you want to eat, the kitchen is open. Malamig ko sagot at nagsimula na magtipa para ipamukha ditong wala akong oras sa kaartehan niya. Wala naman talaga akong oras para sa kanya. Ang sarap niyang itumba. Fine. Basta saan ba't bibigay ka rin sa akin, babe? Get ready yourself for next week. Makulog ang saan nito at kumalas na. Ay, nandidiri talaga akong dumadampi ang kamay nito sa balat ko. Why? Anong meron next week? I curiously asked. Secret. He just simply smiled and got to my kitchen, dala ang paper bags. Bigla akong kinabahan na nahimigan ang ibig niya at hindi ko iyon hahayaang mangyari. No way. Matapos nitong kumain ay bumalik ulit sa harap ko at nangungulit ng kung ano-ano. Naririndi at nayarita ako sa kanya pero hinayaan ko na lang at binaliwala ang presensya niya. Kita ang saya sa kanyang mga mata na nangingislap. Maging sa tono ng tinig nito na napakasigla at napakalapad din ng ngiti habang nakatitig lang sa akin. I pity him. I know he's suffering too much now. He grew up in a wealthy family, nakasalayaw at buong pamilya. But everything's changed when Charles came back. Mas mahirap pa nga ang buhay nito ngayon kaysa kay Charles noon. Idagdag pang nasa mental ang kanyang ina. Galit na galit si Tito Frederick nang mapag-alaman ang nangyari kay Charles na pinakidnap ng dating kinakasama at ang akmang pambabaril kay Charles. Kung hindi ko lang ito sinalo, kung hindi lang nabaliw ang ina ng Lance na ito, ay si Tito mismo ang magpaparusa sa babaeng muntik nang pinatay ang sarili niyang anak sa pangalawang pagkakataon. Una noong nasa sinapupunan pa lang ito ni Tita Sheila at ngayong binata na nakabalik na sa mansyon. Nalaman din niya ang pang-alipusta at paninira ni Lance kay Charles kaya itinakwil niya ito sa mansyon at pinuto lahat ng ugnayan dito. Binawi din niya ang kotse, kondo, ATM at mga credit cards nito. He understands his situation and I can't blame him to be desperate like this and take revenge to Charles. But this is wrong. Kung sana'y nagsabi na lang siya, I'm willing to help him from his financial needed. Money, car, unit, anything. Just leave us alone but he chose this way. I have this instinct that there's someone hiding behind all of these bullshits. He has nothing. No money. His friends abandoned him too. Only Hannah has the power to help him dahil pareho silang makikinabang kapag maghiwalay kami ni Charles. It's already 8 o'clock in the evening nang ihatid ko ito sa apartment. See you tomorrow, babe. Nito sa malambing na tono. Napahilot na lamang ako ng mga mata nang humalik ito sa pisngi ko. Good night. Drive safe, babe. I love you. Pahabol pa nito nang hindi ko sinagot at agad na tinalikuran pa sakay ng kotse. Tinungaan ko lang ito na napakalapad ng ngiti at nagawa pang kumungay sa akin. Halos palipuran ko na ang kotse pabalik ng hotel namin na siyang tinutuluyan ko. Nahagip naman ang paningin ko ang dalawang nakamotor na humahabol sa akin. Hindi nga ako nagkamali. May nakamasid sa bawat kilos ko. Isang maling galaw ko lang ay buhay ng baby ko nakataya at hindi ko yun hahayaang mangyari. Matapos kong maligo ay muli ako nag-disguise ng itsura at kasuotan para makalabas at katagpuin na ang mga baliw kong kaibigan. Kailangan ko na ipaalam sa kanila ang mga nangyayari.
Sila ang makatutulong sa akin para maresolba ko ang problema at maging malaya na kami ni Charles. Shit, pakakasalan ko na talaga ang lalaking iyon nang wala nang maghabol pa sa amin. Kung nakakabuntis lang ang babae, matagal ko nang binuntis sa Monterde na iyon. Napakapabebe naman kasi. Kumonekta ako sa smartwatch ko para makausap ang mga kaibigan ko na walang makatrace o dinig sa pag-uusapan naming anim. Alam kong maging sila ay may mga nakamasid para mabantayan ang kilos namin kung sumusunod nga ba ako o nakikipaglaro lang. Matapos kong ipaalam ang lugar na pagtatagpuan namin at ang gagawin nilang pagdidiscuss ng itsura, ay muli akong lumabas ng secret room ko, pababa ng ground floor. Sumakay ako sa motor ko at napapangisi na lamang ng madaanan ko sa entrance nitong parking ang dalawa sa nakamotor kanina na sumusunod sa akin na panay ang lingas sa mga dumaraan. Ang hihina. Napapaisbid na lamang ako sa mga nagiinumang nadadaanan ko dahil kita ang pandidiri sa mga itsura nila na pinapasada ng itsura ko mula ulo hanggang paa. Dahil daig ko lang naman ang itsura ni Bette La Fea. Kaya pangit na pangit ang mga pangit na nilalang na ito sa akin. Ang sarap pagbabasagin ng mga mukha eh. Yes, ma'am? Magalang na tanong na waiter na siya lumapit sa table na napili ko sa pinakasulok nitong inuman na pinasukan ko. Public ito na nasa gilid lang ng highway kaya malayang naglalabas-masok ang mga customer. 2 beers please. Ngumiti itong yumuko at agad na kumuha ng order ko. Here ma'am, enjoy. Tinanguan ko lang itong agad na tinungga ang binigay nitong beer. Panay ang sulyap ko sa relo ko dahil 10 minutes na late ang mga siraulo kong kaibigan dito sa mid-place namin. Lumingon ako sa may pinto ng may mga bagong dating. Nasamid ako nang makita na silang 5 na sunod-sunod na pumasok. Hindi ko mapigilang mapabungis-ngis habang inuubo nang mapasadahan ang itsura nilang dinaig pa ang disguise ko. Pambihira. Nakawig lang naman sila ng kulot-kulot na mahahaba. May mga inilagay din silang peking naglalakihang nunal na parang piso na ang laki. Nagsuot din sila ng fake gums kaya kumapal ang mga bibig nila. Nakasuot din ng mga reading glasses at kaya babadoy ng purma nilang Converse shoes, pantalong kupas na tas-tas-tas-tas at mga oversized na damit. Napahalakhak na ako nang tuluyan silang nakalapit at nagsiupo sa table ko. Pati tuloy ang mga nandirito ay nakikitawan na rin sa itsura naming tila mga batang hamog na nawawala. Napakover ako ng ulo ng lahat sila ay sabay-sabay na binatukan ako. Don't laugh at us. If you're not just a friend, we don't do this kind of embarrassing. Reklamo ni Erica na sinang-ayunan ng 4. So, what's exactly your plan, buddy? Panimula ni Danica kaya sumeryoso na kami. Napabuga ako ng hangin at nangungusap ang mga matang tinititigan sila isa-isa. Pinablackmail ako ni Lance. Si Charles ang punteriya nila. May mga lalaking armado na kasunod lagi kay Charles na tao ni Lance. Kaya pinagtabuyan ko siya. May kakampi si Lance na siyang tumutulong sa kanya. Hindi lang ako sigurado kung si Hannah ba. Kaya nga nakikipaglaro ko sa kanila. Kapag makumpirma kong si Hannah nga ang tumutulong sa kanya sa paninira sa amin ni Charles, ako mismong kikitil ng buhay nila. Mahinang asik ko na nagngingit-ngit ang mga ngipin at nakakuyom ang mga kamao. Nagtagas din ang panga ng mga itong bumalatay ang galit sa mga mata nilang tila hindi na makapaghintay. Nakumitil ng buhay. I knew it! Asik na Danica na nagpapanting ang panga. God damn it! Bulalas ni Jessica na mahinang nasuntok ang mesa. That asshole! Nagingit-ngit ang ngiping asik ni Leia. I'm gonna kill him! Madiing banta ni Erica na puno ng galit ang mga matang nanlilisik. Damn it! Bulalas din ni Karen nakita ang galit sa mukhang nagingit-ngit ang mga ngipin. Sa uri pa lang ng mga mata nila ay makikita mo na ang dark side namin magkakaibigan. Kung bakit, the First Ladies ang tawag sa grupo namin. Dahil kapag kami nagagalit, haasahan mo nang ang mga maamong dilag na ito can transform into a dangerous devil. Hindi kami pumapatay basta-basta pero malupit kaming maningil sa mga nagkakasala sa amin. Malas lang ng mga taong babanggain ang kahit isa sa amin dahil kaming 6 ay hindi nag-iiwanan. One for all for one ang motto namin. So what's next? Ani Danica sa mahaba-haba naming katahimikan na kanya-kanyang napapaisip ng magandang solusyon sa problema ko. Napangisa akong napailing sa mga itong napakunot noon na tila naguguluhan. May nakaluto na akong plano.
Ihahain na lang. Kailangan lang natin makasiguro na mailabas ang baby ko nang walang naghihinala sa atin. May bagong bili akong bahay bakasyonan sa Baguio. Doon na lang natin siya dalhin para makasiguro sa kaligtasan niya bago tayo kumilos para manghunting ng mga galang lobo. Nakangising saad ko na ikinangisi at iling na din ang mga ito na nakahinga ng maluwag. Pero paano naman siya mailalabas? Galit siya at hindi makausap ng maayos. Baka mamaya mabulilyaso pa ang plano. Problemadong saad ni Leia. I smirk when something comes through my mind, how to get him out of their home, that no one will notice him. What's with that smile? Ani Karen na bahagi akong binato ng nilukot na tissue sa muka. I think it's better if you transform him into a beautiful maiden than to disguise him as nerd as you guys. Napapahagiki kong saad. They look at each others at muli akong binatukan ng sabay-sabay na ikinahalakha ko lang at napapakover na lamang ng ulo. Mabobobo na talaga ako sa palagang pambabatok ng mga ito sa akin. You brat! Asik nila yan na natatawa na rin dahil bahagi akong sinabunutan ang wig nitong tumabingi kaya agad na inayos. Baliw ko talaga. Pasalamat ka't mahal ka namin. Ismin ni Erica na ikinangisi ko. Salamat. Pabebeng sagot ko na ikinabungis-ngis na rin ng mga ito na napapailing at tinawag ng waiter at umorder ng maiinom. Sayang naman. Popormahan ko na sana si Monterde. Kala ko pa naman nagsawa ka na sa kanya, body. Nakangising asong pangasar ni Erica na umiinom ng kanyang beer na bahagi akong binatukan ng magising. Oh! Tom, body! Umiinom ako? Natatawang asik nitong napakamot sa ulo. You wish, Erica. That won't happen. Aasawahin ko kaya yun. Nakangising saad ko na ikinasamid ng mga ito kaya napalakak akong nabatukan nila. Gaga ka talaga del mundo. Tanungin mo kaya muna kung gusto kong pakasalan. Ani Jessica na nakangisi sa akin. Napakabit-balikat na lang ako tinungga ang beer ko. Ang sabihin mo, suhin niyo muna ang Monterde niya na nagtatampo at nagkukulong ng kwarto na parang pusang pinagalitan ng amo kaya nakasuksok sa isang sulok. Tumatawang sa Adalea at nag-appearance sa isa't isa. Napapangiti lang akong naiiling sa mga ito na akala yata ay mahirapan akong suyuin ang baby kung pinatampo ko lang naman. Kinabukasan ay muli ako nagtungo sa safe house for our first move. Kabado ako makakaharap na ang babaeng makakapalitan ko. Miss Del Mundo, are you ready? Napapihit ako sa babaeng nagsalita sa likuran ko. Nginitian ko itong tinanguan. Let's go. Ani ko na nagpatiun na nang pumasok sa silid na kinaroroonan ng dalawang taong pinakopyahan ko ng mukha namin ni Charles. Napangangako ng pagpihit ko ng pinto ay sabay na napalingon ang dalawang taong nag-uusap na agad napatayo at yuko sa akin. Napapapilig ako ng ulo na palipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Miss Del Mundo, this is Julia Ferrer from Sorsogon and Jake Salcedo, his cousin. Guys, this is Miss Del Mundo, our boss. Ani Mega na siyang pinadala ng konti ko sa France para manretoke ng mahanap nilang kaboses at kasinlaki ng katawan namin ni Charles. Alanganin naman ang mga itong ngumiti at napayuko sa akin na ikinangiti at tangu-tangu ko. Magandang umaga po, ma'am. Panabay pa nilang bati at napapanganga na lamang akong marinig ang boses nilang kuhang-kuha ang boses namin ni Charles. Good morning to. Alam niyo na ba ang kontrata at ang mga rules na dapat niyo sundin? Kalmado kong tanong. Ngumiti ang mga itong tumango sa akin. Yes, ma'am. Napag-aralan na rin po namin kung paano dapat kumilos ng walang makakahinala sa amin. Ani Jake na may malapad na ngiti. Napatango-tango akong binalingan sa Megan at tinapik sa braso. Good job, Miss Smith. Thank you. I owe you this. Naluluwang pasasalamat ko. It's nothing, Miss Del Mundo. I'm just repaying your kindness to me. Anito. Ilang taon na rin noong niligtas ko ito sa isang car accident sa France nung minsan akong nagbakasyon doon at aksidenteng napadaan sa kinaroroonan nito na tumaob na kotse sa gitna ng highway na walang dumaraan. Nag-aral ito ng medisina dahil na-inspired ito sa doktor na siyang nag-opera sa kanyang mukha noon na parang wala ng pag-asang maayos dala ng aksidente. Pero ngayon ay hindi mo mababakasan na halos mahati na ang mukha noon sa laki ng natamong sugat sa mukha.
Siya din ang nag-opera sa dalawang magiging impostor namin ni Charles para maitago ko ito at malayang makakilos nang hindi inaalala ang kaligtasan ng baby ko. Matapos kong ipaalam ang lahat ng posibilidad na mangyayari at sa mga taong lalapit sa kanilang dalawa, habang nagpapanggap ay lumabas na rin ako ng safe house at bumalik ng hotel. Is everything okay, buddy? Tanong ko sa earpiece na suot ko. Nakumunakta kay Danica na siyang nakatokang magdadala kay Charles sa Baguio. Yeah, he's already in your rest house in Baguio. Waiting for you, buddy. Nanunod yung saan nito ikinangiti ko habang sumisimsim ng alak na nakatanaw dito sa glass wall sa mga dumaraang sakyan sa baba. Esmerk, while watching on the monitor that Lance didn't notice that the girl in front of him right now is just an imposter. Even Charles' family, they didn't notice that the Charles arrived at their mansion is not their son. Tumayo na ako't dinampot ang susi at helmet kong ikinalingon ng mga kaibigan ko dito sa safe house na nakabantay sa mga monitor kung saan kuha sa opisina, kotse, unit at mansion nila Charles para mamonitor namin ang galaw ni Julia at Jake. Can't wait. Nakangising tudyo ni Jessica na ikinangisi ko din ditong napapailing. Yeah, I miss him so damn much, buddy. May halong panggigigil ko saad na ikinahalakak ng mga ito. Damn, buddy, huwag mong lumpuhin ang baby ko, ha? Ani Erica na pinakitaan ko ng middle finger ko. Back off, Erica. Umanap ka na sa'yo. Huwag ang baby ko ang pinagtitripan mo. Ismid kong isa-isang niyakap ang mga ito. Take care, buddy. Pahabol pa ng mga ito ikinataas ko lang ng kamay habang sigang-siga na naglalakad palabas ng bahay. Para lulukso ang puso ko sa sobrang bilis ng tibok nito na sa wakas ay makakasama ko na ang baby ko. Susuyuin ko pa ang montabe ko dahil paniguradong nagtatampo pa rin iyon sa akin. Shit, baka lalong magpakipot iyon sa akin at kahit magpahaplos o halik ay ipagkait na. Ay, miss na miss ko pa naman iyon. Baka pati halik niya ay ipagdamot na rin ito. I'm coming home, baby. Wait for me. Charles' personal voice. Napabalikwas ako nang magising sa unfamiliar na silid. Napasapo ako sa ulo at naupo sa gitna nitong napakaluwang na kama. Napakaaliwalas at laki nitong silid at may malaki at napakagarang chandelier sa gitna. Kumikinang sa sobrang kintab ang buong kwarto, lalo na ang dingding at siling na gawa sa magandang uri ng kahoy at bagong barnis. Nasaan ako? Napapilig ako ng ulo na inaalala ang mga nangyari. Napakunot-noo ako habang nagpapalingalinga sa paligid nitong silid. Tumayo na ako at nagtungo sa sliding glass door. Lumabas ako ng balcony at bumungad sa akin ang napakagandang tanawin. Puro pine trees ang paligid at sa kaharap ng bundok. Puno ng makukulay na kabahayan. May kalayuan nga lang itong bahay na kinaroroonan ko na tila mag-isa lang dito. Napahalukip-kip ako nang umihip ang malakas at malamig na simoy ng hangin. Napaka-presko at aliwalas ng paligid na puro nagtatayuan at malawak na gubat ang nasa paanan nitong bahay na kinaroroonan ko. Napiyakap ako sa sarili at mariing napapikit na inaalala ang mga nangyari. Magtatanghali na nang magising ako. Nasa kwarto at nagmumukmuk nang may kumatok at inuluwal ng pinto si Danica at dalawang binabaeng kasama nito na hindi ko kilala. Umayos ako ng upo nang walang sabi-sabing umupo sila sa paanan ng kama ko. Maligo ka na, Charles. May regalo kami sa'yo. Nakangising saad nito na ikinakunot ko. Bakit kailangan maligo? Anong connection nun? Pagsusungit ko. Wala akong sa mood na makipag-usap kahit kanino magmula nang hiwalayan ako ni Kate. Ang babaeng yun, malalagot na talaga siya sa akin. Ano man ang rason niya. Humanda siya. Ibibigay ko ang hinahanap niya. Tingnan ko lang kung hindi siya maubusan ng lakas at boses sa ipaparusa ko sa kanya. Uma-attitude ka na, ha? I like it, Daddy. Lalong mababaliw ang dati ng baliw na delmundo sa iyo. Sa pagsusungit-sungitan mo, Charles. Nakangising tudyo nito na napapakagatlabi at hinila ang comforter na nakatabing sa akin. Oh wow, what a delicious view. Napasinghap at namimilog ang mga mata nilang tatlo na tumambad ang kabuuan ko dahil nakatrunks lang ako at kitang nakabakat ang alaga ko. Lalo't kagigising ko lang. Sira ka talaga. Magkakaibigan nga kayo.
Natatawang saad ko dahil halos hindi na matanggal ang paningin sa umbo ko. Maligo ka na nga doon. May pupuntahan tayo, Daddy. Para mabango at fresh ka naman. Nakakahiya sa kadate mong napaka-demanding. Saad nitong napaiwas ng tingin pagod sa lalamunang tila nauuhaw. Nagniningning ang mga mata nito at may naglalarong pilyang ngiti sa kanyang mga labi. Para akong sinapian ng energy sa isinaad nito. Kahit hindi niya sabihin ay alam kong si Kate ang tinutukoy nitong kadate ko. Napalakak ito na naiiling sa akin nang kaagad akong bumangon at patakbong nagtungo ng banyo. Mabilis ako naligo sa kaisipang makikita ko na ito. Halos 2 linggo din niya akong tiniis. Hindi siya nagtatext o tumatawag para kumustahin ako. Sobrang miss na miss ko na siya. Alam ko namang may dahilan kaya niya ako hiniwalayan. Kahit walang sinasabi mga kaibigan namin sa akin sa mga nangyayari sa paligid, ay alam at ramdam ko. May tinatago sila sa akin at may kinalaman kami ni Lance. Napaka-imposible kasing piliin niya si Lance against me. Matapos ko maligo at magsipilyo ay lumabas na ako ng banyo. Napapilig ako ng ulo nang mahagip ng paningin ko ang nakalatag na maid's uniform sa kama ko. Kunot na ako nilapitan ito na naguguluhan. Nawala tuloy sa isip kong nakatapis lang ako ng towel at walang pang itaas. Danig ko pang impit na tili ng 2 kasama nito na hindi ko na malingon pa. Ano to? Bakit may maid's uniform dito? Takang tanong kong dinampot ang uniforme. Yan ang susuot mo, Daddy. Ani Danica na ikinatangu-tangu ko. Oh, teka ano? Gulantang kong tanong nang mag-sink in sa utak ko ang sinaad nito. Napahagalpak ito ng tawa sa reaksyon kong napanganga na nanlalaki ang mga mata. Dali na, magbihis ka na doon, Daddy. Nakakasala na ang mga mata namin sa katakaman mo. Napaka-possessive pa naman ang baby na mulag mo. Natatawang saad nito. Napakurap-kurap akong muling pinasadahan ang maid's uniform na hawak ko. Seryoso? Ito talaga? Bakit? Sunod-sunod kong tanong na natutulala sa akin niya na tila tuwang-tuwa pa. Tumayo na ito't lumapit sa akin na tumingala at bahagyang ikinakurap-kurap ko sa sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko. Gusto mo ba siyang makita? Malambing na tanong nito na napahaplos sa pisngi ko. Napalabi akong pinangilidan ng luhang ikinalamlam ng mga mata nito. Gustong-gusto. Miss na miss ko na nga siya eh. Mahinang sagot ko na pinipigilan ang luha kong huwag pumatak. Matamis itong umiti na pinahid ang luha kong tuluyan ng tumulo. Then, paki-cooperate ka, Daddy. Hindi kita may lalabas na mansyon bilang si Charles dahil marami na kamata sa iyo sa labas na binabantayan ang bawat kilos mo. Tiisin mo na muna. Wala namang mawawala. Sa ngayon, ikaw muna si Charlotte. Ladies, ayusan niyo na siya. Saad nitong ikinangangako. Para akong robot na battery at tulalang napasunod sa kanila. Tahimik lang ako habang inaayusan. Pinasuotan din ako ng blonde hair na hanggang bewang ko ang haba. Mangang-mangha pa ang mga ito sa akin na napapapalakpak ng mabihisan ako at maayusan. Nagmukha tuloy akong dalagang may lahi sa ayos ko at hindi makahalatang lalaki ako. Impit pang nagtititili ang mga ito nang lumabas na ako ng walk-in closet na suot ang maid's uniform at nakasuot ng boots. Lantad ang mahaba at makinis ko mga hita sa iksi ng palda dahil sa tangkad ko. Lalo tuloy ako nagmukhang babae. Nakakainis ang trip nila. Kung hindi ko lang talaga mahal ang mundo na iyon, hindi ako magsusuot ng ganito at magpapanggap na babae. Nakakahiya. Sigurado ba kayong wala makakalata? Kabadong tanong ko habang pababa kami ng sala. Kampante naman akong tangang mga maids at guards lang ang nandirito ngayon sa mansyon dahil nasa opisina si Mommy habang nasa Senado si Daddy dahil may mahalaga silang pulo ngayon. Just act normal, Daddy, para walang makalata sa iyo. May nag-aabang ng masasakyan mong taxi sa labas na magpapanggap na papapadaan lang na paparahin mo para akalain lang ng mga nakabantay sa iyo na isa kang may dito. Kaya mo to. Isipin mo na lang. Kapalit nito, makakasama mo na yung baliw kong kaibigan. Napangiti akong tumango na yumakap dito. Tatawa-tawa naman itong yumakap na hinagod ang likod ko at mahinang pinalo ang pang-upo ko na ikinabitaw at laki ng mga mata ko. Ang tambok ha? Tatawa-tawang saan nito ikinapula ko, lalo na't napapahagikik din ang 2 binabaeng kasama nito. Puro talaga kayo kalokohan. I admit that, Daddy. Diyan kaya kami expert.
Buong pagmamalaki pa nitong ikinailing at tawa ko na rin. Kahit paano ay naibsan ng kaba ko. Kaya naman pala ramdam kong may nakatitig sa akin sa bawat kilos ko. Yun pala ay meron nga nagmamasid sa akin na wala akong kaalam-alam. Paniambog ako ng hangin para kalmahin ang sarili ko. Nang makalma ko na ang sarili ay pinihit ko na ang doorknob at marahang naglakad palabas ng mansyon. Bagya pang napanganga ang mga guards namin sa gate na mapatingin sa akin. Shit, mukhang kursunada pa ako sa uri ng titig nilang tila pinagnanasaan na ako. Ma'am, saan ang punta mo? Ana ng isa nang akmang bubuksan ko ang gate. Nakakailang makipagtitigan sa kanila kahit hindi naman halatang ako ito. Ang anak ng boss nila. Baka makarating pa ito kay mommy at daddy at isiping binabae ang uniko iho nila. Shit, nakakahiya talaga.